Pagkatapos ng unang pulong ng Board of Peace, maraming tao ang napaisip. Hindi na ito parang ordinaryong politika lang. Kung babasahin mo ang inalalarawan sa Biblia tungkol sa mga huling araw, parang yung propesiya ay unti-unting tumatama sa realidad natin ngayon. Parang biglang bumibilis ang takbo ng mundo. Ang daming nangyayaring sabay-sabay at hindi mo maiwasang itanong kung nasa mga huling minuto na ba tayo ng end times. Pinag-uusapan na nila ang global ID, digital tracking, pandaigdigang kapayapaan, at pati ang pagkakaisa ng mga pananampalataya sa Abrahamic Accord. Nabubuksan ng mga conspiracy theories kagaya ng Epstein Files na merong secret societies na gustong bumuo ng one world government. Meron pang mga alien na issue na gustong ilantad ni Donald Trump sa buong mundo. Kaya nakakabahala na po ang parating na global deception. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Kushner ay itinalaga bilang isang bagong sugo ng kapayapaan. Isang titulo na kung iisipin mo, may bigat lalo na kung alam mo ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 na ang kapayapaan ay seguridad ay mangyayari daw bago dumating ang kakilakilabot na pagdating ni Kristo. Ginagawa rin naming sugo si Jared, sugo ng kapayapaan. At nilinaw nila na hindi lang ito simpleng proyekto para sa Gaza. Di lang ito redevelopment ng isang region. Ang framing nila, isang hakbang ito papunta sa mas malawak na pandaigdigang kapayapaan. At doon nagiging seryoso na ang usapan. Dahil maraming guro ng propesiya sa Biblia na hindi ito tinitingnan bilang random na event lamang. Naaalarma na po sila. Hindi dahil sa kontra sila sa kapayapaan, kundi dahil may mga talata ng propesiya ng Biblia gaya ng Daniel chapter 8 verse 25 na nagsasabing sa pamamagitan ng kapayapaan ay sisirain niya ang marami. Kaya ang tanong ngayon, anong klaseng kapayapaan ba ang binubuo? Nagbigay ng nakakagulat na pahayag si Donald Trump ngayon sa unang pulong ng Board of Peace na nagsasabing ang Board of Peace ay mangangasiwa sa United Nations. Pakinggan mo ito. Makikipagtulungan kami sa United Nations ng malapitan. Ibabalik namin sila. Sa tingin ko may malaking potensyal ang United Nations. Halos mangangasiwa ang Board of Peace sa United Nations, tinitiyak na ito ay maayos na tumatakbo. Ang Board of Peace ay magiging isang bagay na sa tingin ko ay hindi pa nakikita ng sino man noon. Ito ay hindi normal na usapan o normal na politika. Ito ay teritoryo ng mga huling panahon, panahon na para magising. Nagbabala ang Biblia tungkol sa huwad na kapayapaan na direktang hahantong sa Antikristo na isang pandaigdigang kontrol. Pinapanood natin ang pag-unfold ng propesya ng live. Para sa mga hindi naniniwala na totoo ang Biblia, nais ko sanang hamunin kayo na subukang makita ang nangyayari dahil ang nangyayari ngayon ay napakahalaga dahil ngayon ay may mga militar na nagtitipon sa gitnang silangan at parang sila ay hinihila doon. Parang may magnet sa Israel na humihila sa lahat ng ibang mga bansa patungo rito. Sa totoo lang, naaalala ko ang Daniel 8:25. Sa pamamagitan ng kapayapaan ay sisirain niya ang marami. At ano ang buong usapan nila ngayon? Bakit hindi pwedeng maging mas mabuti ang mundo? Bakit hindi pwedeng magkaroon ng kapayapaan? Bakit hindi pwedeng magkaroon ng mas maraming kasaganaan para sa lahat ng tao? Salamat Jared, hindi ko masasabing mas maganda pa. Talagang naniniwala ako na tayo ay nasa mga huling araw. Mabilis na tumataas ang huwad na kapayapaan. Huwag mahuli sa pagtulog, ang mga palatandaan ay sumisigaw. Kahit matapos niya ang kanyang termino, ang kanyang pangalawang termino, kapag natapos na ito, siya pa rin ang mangangasiwa sa Board of Peace dahil ang mga patakaran para sa Board of Peace ay hindi maaring umalis ang chairman maliban kung gusto niya. At kaya ang gusto kong pagtuunan mo ng pansin ay ang Board of Peace ay isang pandaigdigang kapangyarihan. Ito ay isang bagay na wala noon at ngayon ay narito na. At pagitik yung mangangasiwan sila at yan sa esensya ay pamamahalaan ang United Nations na sa tingin ko ay kamangha-mangha. Siya pa rin ang mangangasiwa sa Board of Peace na sa tingin ko ay talagang mahalaga. Kaya dito na talaga umiinit ang eksena. Kamakailan lamang inanunsyo ni Jared Kushner na ang Gaza ay gagawing isang AI-driven smart city metropolis. Hindi lang simpleng rebuild, kundi high-tech, hyper-connected, future-ready. Sa vlog natin sa pang number 11 at number 13 ng Bantay Propesiya,
tinignan natin kung papaano pinapakita ng Biblia na ang rehiyon ng Gaza ay maaaring magkaroon ng strategic na papel kapag lumitaw na ang Antikristo. At ngayon, kasabay nito, may mga bansa na agresibong na nagtutulak ng digital ID at cashless tracking system. Kung babalikan mo ang Pahayag chapter 13 verse 16 to 17, malinaw na ang warning na may darating na sistemang magkokontrol kung sino lang yung makakabili o yung makakabenta. At sa mismong pulong ng Board of Peace, lantaran nilang binanggit ang digital ID at ang electronic payment tracking sa world money. Si Trump at Kushner ang nasa likod ng mga makasaysayang peace deals sa gitnang silangan, kaya ngayon tinatawag si Trump na President of Peace. At si Kushner, siya ay kinikilalang strategist at utak sa likod ng blueprint na ito. At dinala namin si Jared at si Jared ang responsable para sa Abraham Accords na kamangha-mangha. Walang ibang makakagawa niyan. Isang napakatalinong tao at ginagawa rin naming sugo si Jared, sugo ng kapayapaan. Sinasabi ko sa iyo, sa tingin ko sa pinakamababa ay sakop tayo mula sa pananaw ng IQ. At syempre, malinaw sa Biblia na sa mga huling panahon, may sigaw ng peace and security. Pero ayon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, pagkatapos daw ng sigaw na iyon, biglang darating yung pagkawasak. Bakit? Dahil inilarawan ni Daniel ang isang hari na unang darating na parang tagapagpadala ng kapayapaan bago siya tuluyang bumaliktad laban sa mga tao ng Diyos. Ngayon, tingnan natin ito. Paano ba inilarawan ng propesiya ang pag-akyat sa kapangyarihan ng Antikristo? Sinabi na bibigyan siya ng kapangyarihan ni Satanas. Oo naman, pero hindi agad yun ang unang hakbang. Hindi ko sinasabi nandun na tayo. Pero tingnan mo yung pattern ng pangyayari. Una, lumilitaw siya mula sa isang koalisyon ng mga bansa. Daniel chapter 7 at Pahayag chapter 17, pareho nagsasalita tungkol sa isang grupo ng mga hari na nagbibigay ng authority sa isang leader. At nabanggit nga sa Revelation ang 10 sungay na lumalarawan sa koalisyon ng mga hari. Ibig sabihin, ang Antikristo ay hindi lang basta susulpot na parang kabuti. Siya ay aangat mula sa isang world alliance na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Kaya naiintindihan mo kung bakit maingat na binabantayan ito ng mga prophecy watchers na kagaya din natin. Ang ganitong setup ay parang fertile ground para sa isang leader na may ganoong profile. At pansinin mo pa ito, hindi lang digmaan ang paraan niya. Daniel chapter 8 verse 25, sa pamamagitan ng kapayapaan ay sisirain niya ang marami. Mga strategy, mga diplomacy, mga kasunduan, hindi agad armas, kundi kasunduan muna. Ngayon, sino ang Antikristo? Well, nasabi na natin dati na hindi naman si Jared Kushner yun. Ang Antikristo ay isang hari na hayagang mamumuno. Si Kushner, kung mapapansin mo, parang strategist siya sa likod ng mga eksena. Tungkol naman sa mismong hari na sinasabi ng Daniel, hindi pa ibinibigay ng Diyos ang signal para magdeklara ng pangalan. May mga bagay pang kailangan mangyari. Pero kung gusto mong makita kung saan tayo nakatingin, magbantay tayong mabuti. Ngayon, ang unang pulong sa Board of Peace ay halos 4 na oras. Pero kung pinanood mo ng buo at may discernment ka, may pattern kang mapapansin. Ang mga hari o yung mga makapangyarihang leader na ito ay tila nagkakaisa sa isang framework kung saan sila ay magiging world mediator ng kapayapaan. And ayusin mo namin yung ng Gaza, gagawin naming matagumpay at ligtas ang Gaza at maaari rin naming dalhin ito sa isang hakbang pa kung saan nakikita namin ang mga hotspot sa buong mundo. Maaari naming gawin iyon ng napakadali. Ito ay isang napakalaking grupo ng makapangyarihang mga tao at matatalinong tao at sa tingin ko na maaari naming gawin ang mga bagay na hindi magagawa ng ibang tao na kahit na maisip o isipin. Ginoong Pangulo, ang iyong malinaw na pananaw sa pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan ay nagbigay inspirasyon sa aking bansa na sumali sa Board of Peace. Sumali sa Board of Peace. Kami ay nakatuon sa tagumpay nito na sa pamumuno ni Pangulong Trump, ang pananaw na ito ng tunay na kapayapaan ay makakamit.
Ang kaharian ng Saudi Arabia, Ginoong Pangulo, ay matagal nang naghahanap ng kapayapaan at katarungan sa gitnang silangan. Isang kasiyahan na makasama ka dito habang nagsisimula tayo sa isang paglalakbay patungo sa pagtatatag ng isang pangmatagalan at makatarungang kapayapaan sa gitnang silangan. Ito ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sila ang pinakamayayamang tao sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga bansa. At sila ay gumawa ng napakalaking pangako. At ang Estados Unidos ay gayon din ay gumawa ng napakalaking pangako. Malinaw sa Biblia na ang tunay na kapayapaan ay darating kapag dumating na si Jesus. Ayon sa Book of Zechariah chapter 14 verse 4, tatapak siya mismo sa bundok ng mga olibo at ito'y mahati sa dalawa. Yun ang legit na kapayapaan. Pero bago mangyari yun, may magdedeklarang kapayapaan na hindi tunay. Isang kapayapaang maganda sa pandinig pero may ibang agenda sa ilalim. At pagkatapos nito, tuloy ang tensyon at digmaan hanggang dumating si Jesus para ipagtanggol ang Jerusalem. Sa mga nakaraang taon o dekada, marami sa atin at kasama nga rin ako dito na nag-aaral ng propesiya. Ang lagi natin binabantayan ay yung United Nations bilang posibleng sentro ng huwad na pandaigdigang kapayapaan. Pero ngayon may bagong entity na lumilitaw at ito nga ang Board of Peace. At kung mapapansin mo, parang may resources, may suporta at may backing ito na kayang lumampas sa impluwensya ng United Nations. At hindi lang yun, ipinaposisyon din nito ang sarili bilang tulay sa pagkakaisa ng mga Abrahamic faith, more on specific yung mga Arab countries at Israel. At kung alam mo ang takbo ng propesiya, alam mong hindi malit na detalye ang religious unity sa huling yugto ng kasaysayan. Pangulo Donald Trump, sinasamantala ko ang pagkakataong ito upang magbigay ng pagbati. Ang pagpupulong ay nagaganap sa banal na buwan ng Ramadan, kung saan tayo ay mananalangin sa makapangyarihang Diyos na ang ating mga pagsisikap ay magdadala ng kapayapaan, seguridad, kasaganaan sa mundo. Bilang isang tagapagtatag na miyembro ng Lupo ng Kapayapaan, kinikilala at sinusuportahan ng kaharian ng Bahrain ang napakalaking potensyal ng katawan na ito, ang pambihirang sigasig ng tagapangulo nito at ang taus-pusong pagsisikap na pag-isahin ang mga bansa sa ating karaniwang layunin ng pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan para sa gitnang silangan. Ipinoposisyon nito ang sarili bilang isang organisasyon na magsisimula raw sa Gaza, pilot project at pagkatapos palalawakin ang modelong iyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay hindi lang haka-haka. Si Kushner mismo ang nagsabi na ginagawa nila sa Gaza ay maaari maging template o pattern para sa mas malawak na global application. Ibig sabihin, hindi lang ito local reconstruction, parang blueprint na rin ito. At kung pagbubuuin mo ang usapan tungkol sa smart cities, digital ID at centralized coordination, napapaisip ka talaga kung saan ito patungo. Dahil sa propesiya, madalas ang maliit na simula ang nagiging malawak na sistema. Kapag ang isang bansa o region ay ginawang testing ground, natural na tanong, ano yung next? Ano yung susunod? Salamat Caroline at salamat Ginoong Pangulo. Kung ang mga Hudyo at Muslim ay magtutulungan, mga Israeli at Palestino kasama ang mga Amerikano at Ingles at Bulgarian at mga tao mula sa buong mundo, maaari tayong magkaisa sa isang karaniwang layunin na kung saan ay kapayapaan at pagkakaisa, kasaganaan para sa lahat ng tao sa lahat ng paraan. Ang organisasyong ito ay nagdadala ng bagong pamamaraan at mga bagong ideya at mga bagong tao na magkakasama upang maisakatuparan ito. Kaya kung titingnan mo ang pattern, ang Gaza parang first step lamang, isang starting point. At kung ang AI Smart City System, Digital ID at Financial Tracking ay ma-implement doon, natural na tanong, susunod na ba ang buong mundo? Hindi na ito simpleng urban development, parang may blueprint na inilalatag sa harap natin. At si Trump, kung naghahangad ba siya sa ikatlong termino? Pero isipin mo ito kung may isang Board of Peace na suportado ng pinakamakapangyarihang leader ng mundo, at sila mismo nagsasabing hindi problema ang pondo, ibig sabihin may suporta na agad. Sinasabi nila mismo na ang paglikom ng pera ay hindi issue. Parang nakaset na ang resources. At kapag may global structure na may unlimited funding at international backing, hindi na ito ordinaryong political move. Ito ay isang bagong layer na impluwensya na lampas
sa traditional na posisyon ng Panghulo. Hindi ito problema ng pera. Sa sinabi ni Mark na wala talaga tayong issue sa mapagkukunan dito, bagaman kakailanganin natin ang suporta ng lahat. Kailangan lang nating isagawa at gawin ito sa magandang paraan. So ngayon, eto na yun. May mga leaders ng mundo na hayagang sumusuporta rito. May mga hari, may mga leader, mga bansang may impluensya, sama-sama nagpapalakas sa estrukturang ito. At hanggat siya ang nasa ibabaw ng organisasyong ito, hindi na kailangan ang tradisyonal na kampanya o muling halalan para magkaroon ng impluensya. Dahil ang ganitong klaseng posisyon, kapag global ang saklaw at may suporta ng mga bansa, lumalampas na ito sa normal political cycle. At sa susunod na ilang taon, magiging sobrang critical ang mga saklaw na makikita natin. Hindi na ito ordinaryong news cycle lamang. Ramdam mo mayroon ng binubuo ng mas malaki na hindi nating namamalayan. Kaya manatili tayong magbantay kung ano ang propesiya ng Biblia. Tandaan, ang propesiya ay isa pa ring propesiya at malalaman mo lang ang sagot kapag natupad na ang propesiya. Kaya patuloy tayong mag-aral at magbantay propesiya.